Tito, kailangan nyo ng asawa at kailangan ko ng tatay. Bulong ng maliit na batang babae sa isang napakayamang direktor na nag-iisa sa loob ng kanyang itim na Land Cruiser. Tahimik ang linggo sa isang sulok ng Metro Manila kung saan ang mga nagtitinda sa kalye ay nagsasaayos ng kanilang mga kubol at paninda gamit ang mga folding table, makukulay na payong at mga karatula mula sa karton. Ang hangin ay puno ng amoy ng pritong mani, sariwang gulay at matamis na kanela. Si Maria, 26 taong gulang, na may malambot na itim na buhok na nakapusod ng padaskol-daskol, ay nakatayo sa likod ng kanyang simpleng tindahan. Inaayos ang mainit at ginintuang kulay ng kwek-kwek na kakagising lang niya ngayong umaga. Ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Sofia, o mas kilala bilang Sophie, ay nakaupo hindi kalayuan, nakayakap sa isang lumang stuffed rabbit habang may hawak na maikling lapis. Ang kanyang panindahan ay isang imahe ng kasimplehan, isang folding table, isang basag na tabo na may lamang malamig na kalamansi juice, at isang maliit na karatula na sulat kamay na nagsasabing, "Kwek-kwek gawa ni nanay, puno ng pagmamahal." Naka-apron si Maria na kupas na mula sa lumang tela, ngunit ang kanyang pagod ngunit mainit na ngiti ay sumasalubong sa lahat ng dumadaan. Sa kabilang kalsada, isang kintab na itim na Land Cruiser ang huminto ng walang ingay. Ang makintab nitong ibabaw ay nagniningning na, para bang galing sa ibang dimensyon, at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi na ito pinansin ni Maria. Abusado siya sa pagbabalot ng kwek-kwek na may palaman na gulay para sa isang mahiyain at walang matirang matandang babae na lumapit. "Kunin niyo na po, aling. Libre po ito," sabi ni Maria. Maingat niyang inilagay ang kwek-kwek sa kamay nito. Sa ganitong araw, kailangan po ng lola ng may init. Samantala, si Sofia, na naglalaro ng pick-up sticks, ay lumapit sa sasakyan. Habang kinukuha ang kanyang stuffed rabbit mula sa semento, narinig niya ang boses ng lalaki mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ang boses nito ay mababa at medyo tense, na para bang nakikipag-usap sa telepono. "Ma, hindi ko kailangan ng arranged marriage. Maghahanap ako ng sarili kong asawa, pero hindi yung magiging display lang sa mga okasyon. Kailangan ko ng taong tunay na magiging pamilya." Napakiling si Sofia, mas mahigpit na niyakap ang kanyang kuneho at walang pag-aalinlangan na lumapit sa sasakyan. Tumayo siya sa kanyang mga daliri sa paa at kumatok sa itim na salamin. Binigkas niya ito halos pabulong, na para bang nagtitiwala ng isang sikreto. "Tito, kailangan niyo ng asawa at kailangan ko ng tatay." Dahan-dahang bumaba ang salamin. Sa loob, si Gabriel, 22 taong gulang, na nakasuot ng mamahaling itim na barong, ay napatigil sa kanyang sinasabi. Ang telepono ay nasa kanyang tenga pa rin, ngunit hindi na siya nakikinig. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa maliit na batang babae na may matatalinong mata, magulong buhok, at isang malikot na ribon sa kanyang ulo. Dahan-dahan siyang lumipat ng tingin kay Maria na nakaluhod sa tabi ng matandang babae. Inaalok ito ng mainit na tsaa mula sa tabo, at marahang hinaplos ang balikat nito upang magbigay ng lakas. Tinapos ni Gabriel ang kanyang tawag nang hindi na nagsasalita pa. Matagal niyang tinitigan si Sofia bago bumalik ang tingin sa ina nito. Ang batang babae ay nakatitig pabalik sa kanya na may malalaking mata. Hindi siya ngumiti. Ipinahayag lamang niya ang isang katotohanan na tila pinaniniwalaan niya ng buong puso. Lahat ng bata sa kanyang daycare ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga ama. Si Sofia, hindi. At narito ang isang lalaki na mayroon ng lahat. Maliban sa sinabi niyang kailangan niya, "Ako si Sofia." Dagdag pa niya. "At ang nanay ko ang gumagawa ng pinakamasarap na kwek-kwek sa buong mundo." Kumindat si Gabriel na parabang nagising mula sa isang panaginip. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at lumabas, inayos ang mga abuton ng kanyang barong. Ang tunog ng kanyang sapatos sa simento ay may tahimik na katiyakan na nagpalingon sa mga tao. Hindi inalis ni Sofia ang tingin.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nag-isip si Gabriel ng isang bagay na hindi kasama sa kanyang maayos na mundo. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay hindi ang presyo ng stock, hindi ang headline sa pahayagan, at hindi ang isang hindi kanais-nais na kasunduan. Ito ay ang mga salitang binulong ng isang bata nang walang pag-iingat, puno lamang ng katapatan. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel upang ang kanyang mga mata ay magkahanay sa mga mata ni Sofia. "Ang nanay mo ba yung babae doon?" tanong niya ng mahinahon. Tumango si Sofia at itinuro. "Opo, si Maria po yan, at ang ganda niya." Tinitigan siya ni Gabriel ulit. Sa pagkakataong ito, mas matagal. Lumingon si Maria at nag-cruise ang kanilang mga mata. Mukha siyang naguguluhan, pagod, at nag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng harina at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang depensibong reaksyon. Ngunit ngumiti si Gabriel sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Hindi para gumawa ng impresyon, ngunit dahil hindi niya mapigilan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kumilos si Gabriel ng pabigla-bigla. Mananatili siya. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga kamay nang lumapit si Gabriel. Ang lalaki mula sa Land Cruiser ay nakatayo sa harap ng kanyang simpleng panindahan. Ang kanyang barong na made-to-measure ay kaibahan sa kanyang lumang lamesa. Ngumiti siya ng magalang. "Ikaw siguro si Maria." Instinctively siyang tumayo ng tuwid. "At ako si Gabriel." Ang kanyang tingin ay naging mas kahina-hinala. "Hindi dapat ginugulo ka ni Sofia." "Pasensya na, ayos lang," sagot niya. Lumingon kay Sofia na may iginuguhit sa semento. "Sa totoo lang, may sinabi siya na nagpaisip sa akin." Itinaas ni Maria ang kanyang mga kamay. "Tungkol saan?" Tinitigan siya ni Gabriel sa mata. "May family anniversary bukas, kaarawan ng lola ko. Ito ay isang formal at tradisyonal na pagdiriwang at kailangan ko ng kasama." Kumurap si Maria. "Alam kong kakaiba ito, pero gusto kong mag-alok ng isang kasunduan para lang sa isang gabi." Nagpatuloy si Gabriel. "Magpanggap kang nobya ko. Samahan mo ako." "Yun lang." Tinitigan niya ito. "Ito ba'y biro?" "Hindi nga. Kailangan kong magpanggap na nobya mo sa isang pagtitipon ng mga mayayaman." Tumango siya. Bumuntong hininga si Maria. "Mukha ba akong babaeng dumadalo sa isang piging sa isang marangyang resort? Mukha kang taong hindi mawawala sa sarili sa isang silid na puno ng mga mapagkunwari." "Isang taong magugustuhan ng lola ko." Ang kanyang boses ay naging mas matatag. "Hindi ako gumagawa ng ganoong bagay. Hindi ako nagbebenta ng sarili ko. May anak ako at dangal. Hindi ko pinagdududahan iyan." Itinabi ni Maria ang kanyang lalagyan. "Makinig ka, Mr. Gabriel. Wala akong pakialam kung gaano ka kayaman. Anuman ang plano mo, huwag mo akong isali diyan." Hindi natinag si Gabriel. Inilabas niya ang isang calling card mula sa kanyang bulsa at inilagay sa tabi ng kwek-kwek. "Kung magbago ang isip mo, nasa likod ang numero ko." Ang kanyang boses ay nanatiling patag. "Paalam, Sofia," sabi niya sa maliit na batang babae pagkatapos ay bumalik at umalis. Sa gabing iyon, humiga si Maria sa kanyang maliit na paupahang bahay, nakatingin sa kisame at naririnig ang ingay ng mga kapitbahay. Kaninang hapon, dumating ang may-ari ng bahay, kumatok ng malakas, pinaalalahanan tungkol sa mga bayarin na hindi pa nababayaran. Sa refrigerator, mayroon lamang bagoong, ilang itlog at natirang gatas. Sirado ang heater, at ang mga gabi ng tag-ulan ay lalong lumalamig. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit kay Sofia upang ayusin ang kumot nito. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa calling card ni Gabriel. Matagal na nakalutang ang kanyang daliri sa ibabaw ng mga numero. Pagsapit ng umaga, nagawa na ang desisyon. Tumawag siya. Sinagot ito agad ni Gabriel. Si Maria ito, isang gabi lang, para bukas lang. May pagtataka sa kanyang boses. "Sige, magpapadala ako ng damit para sa iyo." "Hindi," putol niya ng mariin. "Gagamitin ko ang sarili kong damit. Hindi ako magpapanggap na iba." Muling katahimikan.
naiintindihan ko, at isasama ko si Sofia. Katahimikan. Pagkatapos ay mahinang sabi ni Gabriel, "Siyempre, hindi ko ito ginagawa para sa iyo," dagdag ni Maria. "Ginagawa ko ito dahil may anak ako na kailangang kumain at may matitirhan at gamot kapag nagkasakit siya. Hindi ko kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Siguro hindi, pero kailangan kong sabihin ito para sa sarili ko." Lumambot ang boses ni Gabriel. "Pupunta ako ng 11:00. Salamat, Maria." Tinapos niya ang tawag. Pagkatapos, habang sinisipit ang buhok ni Sofia, tinitingnan ni Maria ang sarili sa basag na salamin. Pagod ang mga mata, kupas ang blouse, ngunit may bago sa kanyang titig, isang bagay na malakas. Hindi ito isang engkantada, ito ang pagpili ng isang ina, at handa siyang harapin ang bukas. Kinaumagahan, huminto ang Land Cruiser sa gate ng tahanan ng pamilya Reyes. Ang resort-style na bahay ay napakalaki. Sa hardin, ang mga eleganteng bisita ay nagtitipon na umiinom ng malamig na buko juice. Inayos ni Gabriel ang kanyang tie at binuksan ang pinto. Lumabas si Maria na hinahawakan ang kamay ni Sofia. Ang maliit na batang babae ay nakasuot ng simpleng puting damit, isang luma at simpleng damit ni Maria, ngunit suot niya ito ng may dignidad. Lumabas siya hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa kanyang pagiging natural. Nang lumapit sila, kumalat ang bulungan sa mga tao. Sino siya? Ang nobya ni Gabriel. May anak pala. Imposible. Dinala ni Gabriel ang isang inang balo sa anibersaryo ni Lola Susing. Naramdaman ni Maria ang kanilang mga tingin. May mga bumubulong sa likod ng baso. Masyadong matagal ang kanilang titig, naghuhusga. Lumapit si Sofia sa kanya. "Hindi tayo sinalubong dito." Naramdaman ni Gabriel ang tensyon. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod nito. Isang magaan na paghawak, ngunit pinatahimik nito ang ilan. Walang salita. Sinasabi ng kanyang paghawak, "Nasa akin siya," pero nananatili ang tensyon. Lumapit muna ang ina ni Gabriel, si Tita Lourdes, matangkad at makapangyarihan sa kanyang designer suit. Huminto siya sa harap nila. Ang kanyang titig ay sumakop kina Maria at Sofia. "Ikaw ang kasama ni Gabriel at ito ang anak mo." Tumayo ng tuwid si Maria. "Ako ang kasama niya ngayong araw at ito ang anak ko." "Sige," tango ni Lourdes, ngunit malamig ang kanyang titig. Lumingon siya kay Gabriel at nagtanong ng mahinahon, "Seryoso ka ba? Ano ang espesyal sa kanya?" Hindi sumagot si Gabriel, inilagay lamang ang kanyang kamay sa likod ni Maria nang mas may katiyakan. Nagpatuloy ang pagdiriwang, ngunit nakaramdam si Maria ng pagka-alien. Nagtitiis siya ng may dignidad habang ang mga bisita ay nag-uusap sa ilalim ng musika. Ang buffet table ay puno ng mamahaling pagkain. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito kalungkot. Biglang may narinig na sigaw. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, ang nahulog sa damuhan, hinahawakan ang kanyang lalamunan. Sumigaw ang kanyang ina. Naglayo ang mga bisita. Ang bata ay nasamid sa isang candy. Agad na kumilos si Maria. Tumakbo siya patungo sa batang lalaki. Lumuhod, kalmado at mahigpit. Inihilig niya ito at ginawa ang maniobra. Heimlich, 1, 2, 3, at lumabas ang candy. Umubo ang bata at pagkatapos ay huminga ng malalim, umiyak ang ina. "Salamat." "Doktor ka ba?" Iniling ni Maria habang humihinga. Hindi lang isang ina, tumakbo si Sofia. Palapit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. "Superhero ang nanay ko," sigaw niya ng malakas. "Kaya ng nanay ko ang lahat." May narinig na tawanan. Sa pagkakataong ito, mainit, pumalakpak ang mga bisita. Kahit ang mukha ni Lourdes ay lumambot. Hinaplos ni Maria ang ulo ni Sofia. "Hindi ako superhero, sayang. Isa akong single mother. Kailangan kong maging kaya ang lahat." Lumingon si Lourdes sa matandang babae sa tabi niya at bumulong. Mayroon siyang lakas ng bakal at maayos ang pagpapalaki sa anak. Tumango ang babae. Talagang
Kahanga-hanga siya. Tahimik si Gabriel ngunit hindi inalis ang tingin kay Maria. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas mula sa bahay si Lola Susing, ang lolo ni Gabriel. Sumandal siya sa kanyang tungkod, nakasuot ng pilak na sutla. Huminto ang kanyang tingin kay Maria. May nagkwento na sa kanya tungkol sa nangyari. Lumapit siya. "Anak," sabi ni Lola Susing nang mahinahon. Lumingon si Maria. "Hindi ko gusto ang mga ganitong pagtitipon," sabi ng matandang babae. "Ngunit kung gugustuhin mong umupo sa tabi ko, mas magiging masaya ako." Ngumiti si Maria, nagulat at masaya. "Tentu saja, Lola." Umupo sila sa ilalim ng puno habang lumulubog ang araw. Sa malayo, pinanood sila ni Gabriel at dahan-dahang huminga. Hindi na si Maria isang upahang kasama. Siya ay isang taong hindi na niya gustong pakawalan. Kinaumagahan, umupo si Gabriel na may kape. Iniisip ang kahapon ang ngiti ni Maria, ang kanyang boses, kung paano siya niyakap ni Sofia. Pumasok si Lola Susing sa silid. "Anyayahan mo silang muli," sabi nito. Nagulat si Gabriel. Si Maria at Sofia. Tumango si Lola Susing. Ang tawa ng batang babae ang nagbigay buhay sa bahay na ito. At gusto kong subukan ang kwek-kwek na ikinuwento ni Maria. Ang pagkain sa kalsada minsan ay mas nagpapainit ng puso kaysa sa mamahaling handaan. Ngumiti si Gabriel. Baka hindi siya pumayag. "Kung ganoon, hilingin mo ng maayos," sagot ni Lola Susing. At sa pagkakataong ito, walang kasunduan, diretso mula sa puso mo. Pagkatapos, bumalik si Gabriel sa tindahan ni Maria. Nakilala niya ito, ngunit patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho. "Hulaan ko," sabi niya. "Gusto ulit ng lola mo ng kwek-kwek. Gusto niya kayong makita." "Kayong dalawa," sagot ni Gabriel. Nag-alinlangan si Maria. Mas mahinang sabi ni Gabriel, "Para lang sa gabi." Kinwento ni Sofia ang tungkol sa kanyang superhero. "Sa tingin ko, para kay Lola Susing, isa na kayong pamilya." Ngumiti si Maria. "Sige, pero ang bayad ay tsaa at 2 oras ng katahimikan. Deal," sabi ni Gabriel. Inilagay ang kanyang kamay sa dibdib. Pagkatapos ng pagbisitang iyon, may mga sumunod pang pagbisita. Nagsimulang dumating si Gabriel tuwing Sabado. Hindi na nakabarong kundi naka-jeans. Tumutulong kay Maria. Pinipilit siya ni Sofia na subukan ang lahat ng kanyang kwek-kwek. Minsan ay sabay silang naghapunan. Soto ayam o arroz, kaldo, sa bersyon ng Pilipinas, sa magkakaibang mangkok, liwanag ng kandila, at tawanan. Umupo si Sofia sa pagitan nila, kinukwento ang tungkol sa daycare at sa kanyang mga kaibigan. Isang araw nakita ni Maria si Gabriel na nakaupo sa kusina, tinatahi ang tenga ng stuffed rabbit ni Sofia. Isang lalaking namamahala ng bilyon-bilyong piso ang maingat na nag-aayos ng laruan. Tahimik na pinanood ito ni Maria, nakaramdam ng bukol sa kanyang lalamunan. Sa gabing iyon, bumulong si Sofia. "Nanay, tinitingnan ka ni Tito Gabriel na parang prinsipe na tumitingin sa prinsesa sa mga cartoon." Ngumiti si Maria. "Masyado kang nanonood ng mga fairy tales, sayang." Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kahit hindi siya nakatingin, tumahimik si Maria. Ngunit nang maghugas siya ng pinggan, nakita niya ang kanyang refleksyon at naitanong sa sarili kung nagniningning din ba ang kanyang mga mata. Walang malalaking salita, ngunit ang damdamin ay lumalago sa katahimikan. Napansin ni Gabriel kung paano bumubulong si Maria habang nagluluto, kung paano siya nagbibigay ng extra kwek-kwek para sa nagugutom na bata, kung paano siya nakikipag-usap kay Sofia ng patas sa kanya. At napansin din ni Maria kung paano nakikinig si Gabriel, kung paano niya hinahawakan ang pinto, kung paano niya tinitingnan si Sofia. Hindi na ito isang kasunduan, ito ay isang bagay na iba. Isang bagay na ipinanganak sa pagitan ng hapunan at hindi sinasadyang paghawak. Ito ay mapanganib at maganda. Nagsimula ang lahat sa isang headline sa isang gossip portal, "Conglomerate hires single mom for fake romance." Sa ilalim nito ay isang larawan mula sa pagtitipon.
Ang mga komento ay malupit, materialista. Ano ang hindi gagawin para sa pera? Anak niya iyon. Cheap publicity. Pagsapit ng tanghali, pinag-uusapan na siya ng lahat. Si Maria ay nasa tindahan nang may lumapit na hindi kilalang lalaki, itinuro ang artikulo at tumawa. Kaya ikaw pala ang tinatawag na elite rental? Pagkatapos ay dumating ang mga pag-atake palsu, nakakahiya. May nagbuhos ng malamig na kalamansi juice sa kanyang kwek-kwek at pagkatapos ay sumigaw si Sofia. Hinawakan siya ni Maria at tumakbo. Sa bahay, ikinandado niya ang pinto at napaupo sa sahig, niyayakap ang kanyang anak. Umiyak siya hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pagkawala ng isang bagay na naramdaman niyang totoo. Pinayagan niyang maniwala sa isang pamilyang kasama si Gabriel. Naalala niya ang ngiti nito, ang init sa mga mata nito. Ngunit para sa mundo, isa lamang siyang bahagi ng iskandalo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type. Nakita ko na ang lahat. Tama sila. Wala akong lugar sa mundo mo, Gabriel, at hindi ko isasama si Sofia dito. Tapos na ang kasunduan. Pinindot niya ang send. Walang tugon. Nakaupo si Gabriel sa kanyang opisina. Binabasa muli ang mensahe. Sumakit ang kanyang puso, nakakagising lang. Kinansela niya ang mga pagpupulong at nagtungo sa kusina. Naroon ang 3 plato mula kagabi. Binili niya ang mga paboritong kwek-kwek nila. Hindi ito nagagalaw. Ang kanyang kondo ay tila walang laman. Akala niya kontrolado niya ang lahat, ngunit nahulog siya sa pag-ibig. At ngayon nawala ang nagpabalik sa kanya sa sarili. Hindi dahil pinakawalan niya ito, ngunit dahil umalis ito, bago pa man siya maglakas loob na sabihing ayaw niyang pakawalan. Ang mga kalsada ay mukhang pareho, ngunit may nagbago. Nakatayo si Maria sa likod ng kanyang tindahan. Mabagal ang kanyang mga kilos. Nakaupo si Sofia sa tabi niya. Yakap ang kanyang kuneho. Galit ba si Tito Gabriel? Tanong ni Sofia. Bakit hindi mo siya pinapasok? Lumuhod si Gabriel sa tabi niya. Hindi. Mahal. Hindi siya galit. Ang mga matatanda minsan ay sumisira sa mga bagay, pero hindi mo ito kasalanan. Tumango si Sofia, ngunit hindi ngumiti. Pinanood ni Gabriel mula sa bintana ng kanyang opisina ang stuffed rabbit na iniwan ni Sofia. Gusto niya itong ibalik, ngunit hindi niya magawa. Nagpatuloy ang buhay, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. 2 beses siyang dumaan sa kanyang tindahan, nagmamasid mula sa malayo. Na-miss niya sila, hindi ang imahe nila, kundi sila mismo ang tawa ni Sofia at ang tingin ni Maria. Sa gabing iyon, tinawag siya ni Lola Susing. Umupo ka, utos niya. Marami na akong nakitang pagpapanggap. Nang dumating ka, alam kong hindi siya ang kasintahan mo, ngunit nakita ko rin ang iba. Tumingala si Gabriel. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan at kung paano mo tinitingnan ang anak niya. Huwag mong hayaang agawin ng iyong pagmamataas ang tiwala ng bata sa pamilya at huwag mong hayaang isipin ni Maria na isa lamang siyang kontrata. Napatigil siya sa paghinga. Kilala kita, sabi ni Lola Susing. Takot ka sa totoo, ngunit gusto mo na ito. Ayaw mo lang umamin. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Kung mapalad, naghihintay sila, ngunit hindi magpakailanman. Tumango si Gabriel. Salamat po. Umalis ka na, ngunit umalis ka nang may katotohanan, hindi may paghingi ng tawad. Hindi pa niya alam ang sasabihin niya, ngunit alam niya kung saan siya pupunta. Nagsimulang dumilim ang araw. Nakita niya ito sa isang liblib na eskinita sa palengke. Inaayos na niya ang kanyang tindahan. Nakaupo si Sofia sa tabi sa loob ng isang karton kasama ang kanyang kuneho. Nakita niya ito at nanigas. Pagkatapos ay sumikat ang kanyang mukha. Tito Gabriel! Sigaw niya at tumakbo para yakapin ito. Sabi ko na, babalik si Tito. Niyakap siya ni Gabriel. Miss na rin kita, mahal. Lumapit si Maria. Ang mga mata ay puno ng sakit, pag-iingat at pag-asa. Inilabas ni Gabriel ang kuneho. Nasa mesa ko siya. Siguro namimiss niya tayo. Kinikikilig si Sofia. Namimiss niya tayong lahat.
Tumayo si Gabriel at lumingon kay Maria. Alam kong sinaktan kita. Humihingi ako ng tawad dahil hinayaan kong ang takot at pagmamataas ko ang mamuno. Dapat sana ay pinrotektahan kita. Tahimik si Maria. Hindi ko ito pinlano. Nagpatuloy siya. Ngunit nahulog ako sa iyong lakas, sa iyong pagmamahal para sa iyong anak. Pumasok ka sa buhay ko bilang isang kasinungalingan, ngunit ikaw ang naging katotohanan ng aking puso. Huminto siya sandali at lumuhod sa isang tuhod. Maria, hindi na ako gustong magpanggap. Gusto kong maging lalaking uuwian mo. Gusto kong maging partner mo, tatay ni Sofia at asawa mo. Katahimikan. Nanginig ang mga labi ni Maria. Ang mga mata ay napaluha. Ngumiti si Sofia. Buti na lang tinuruan ko si Sofia na magpatawad. Bulong ni Maria. Lumapit siya. Siya ang nag-udyok sa akin na huwag sumuko. Tinitigan ni Gabriel si Sofia na nag-thumbs up. Hinawakan ni Maria ang kamay nito. Oo, pero sa pagkakataong ito, tayo lang. Tumayo si Gabriel at niyakap siya. Sa paligid nila ay dumadaloy ang buhay, ngunit para sa kanila, tumigil ang oras. Umikot-ikot si Sofia sa paligid nila. Alam ko, alam ko, alam ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gabriel hindi ang lakas kundi ang kaligayahan. Nakauwi na siya. Ang sinag ng araw ng umaga ay tumagos sa bintana ng lokal na barangay hall na inayos gamit ang donasyon mula sa Harapan Foundation. Pinili ni Maria ang lugar na ito. Ang lumang puno ng balete sa halamanan kung saan naglalaro ang mga bata. Ito ay simbolo ng pangalawang pagkakataon. Ang kasal ay simple. Mga kapitbahay, ilang kaibigan, walang mga mamamahayag. Si Sofia ang naglakad sa unahan, nagkakalat ng mga talulot ng sampagwita. Sa likod niya si Maria sa isang simpleng puting damit. Naghihintay si Gabriel sa ilalim ng puno ng balete. Sa unang hanay nakaupo si Lola Susing na may batik scarf na may bordang sinta will find its way. Naniniwala siya rito. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Maria. Maria, sabi niya sa nanginginig na boses, binayaran kita para gampanan ang isang papel dahil takot ako sa totoo. Akala ko kailangan ko ng perpektong asawa. Hindi pala, kailangan ko ng taong tatawa kapag nasunog ko ang sirabi o puto. Ngumiti ang mga bisita. Napaluha si Maria. Dati, binayaran mo ako para maging bahagi ng iyong mundo. Ngayon, pinipili kong manatili hindi dahil kung sino ka, ngunit dahil nakita mo ako kung sino ako talaga. Inabot niya ang singsing. Maria, papakasalan mo ba ako? Huminga ng malalim si Maria. Ngumiti sa kabila ng luha at sinabing, oo, gusto ko. Ang pari na nanguna sa pag-iisang dibdib ay ngumiti. Nakikita ang mag-asawa sa harap niya. Nakasaksi na siya ng maraming kasal sa barangay hall na ito. Ngunit may kakaiba sa mag-asawang ito. Hindi ang karangyaan ang nagbigay kahulugan sa kanila, kundi ang kasimplehan at katapatan na nagmumula sa kanilang mga mata. Sa pagbanggit sa pangalan ng Diyos na maawain at mapagbigay, sinimulan ng pari. Nagsasama-sama tayo rito upang masaksihan ang banal na pagbubuklod ni na Gabriel, anak ni Hardono, at Maria, anak ni Superman. Naramdaman ni Gabriel na pinagpapawisan ang kanyang kamay. Oo, ang isang direktor na sanay magsalita sa harap ng daan-daang tao ay kinakabahan na parang isang binatilyong unang beses na umibig. At marahil nga, dahil ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na pag-ibig. Ikinakasal ko si Maria binti Superman sa dowry na isang set ng mga gamit pangdasal at 50,000 pesos bayad ng kontante. Huminga ng malalim si Gabriel at binigkas ang ijab kabul sa isang matatag ngunit emosyonal na boses. Tinatanggap ko ang kasal ni Maria binti Superman kasama ang nasabing dowry. Kontante, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa barangay hall. Si Sofia, na nakaupo sa kandungan ni Lola Susing, ay agad tumakbo patungo sa kanila. Nanay, Tito Gabriel, pamilya na tayo ngayon. Lumuhod si Maria at niyakap ang kanyang anak. Oo, mahal.
Pamilya na tayo. Sumali si Gabriel sa pagluhod at niyakap silang dalawa. Ngayon, hindi na ako Tito Gabriel, malumanay niyang sabi kay Sofia. Maaari mo akong tawaging tatay kung gusto mo. Napakunot ang mga mata ni Sofia. Tiningnan niya ang kanyang ina na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango si Maria na may luha sa mata. Tatay, yakap ni Sofia kay Gabriel nang mahigpit sa leeg. May tatay na ako ngayon. Kailangan kong sabihin sa mga kaibigan ko sa daycare, isang mainit na tawanan ang bumalot sa silid. Ang mga bisita, na dati ay mga simpleng kapitbahay at malalapit na kaibigan, ay naramdaman na sila ay mga saksi sa isang napaka-espesyal na sandali. Si Lourdes, ang ina ni Gabriel, ay nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay matigas pa rin, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Naalala niya kung paano iniligtas ni Maria ang batang nasamid sa kaarawan ni Lola Susing. Naalala niya kung paano may kamusmusan na nagkwento si Sofia tungkol sa kanyang superhero na ina. At naaalala niya kung paano ngumiti ang kanyang anak sa paraang hindi pa niya nakikita dati. Lumapit si Lola Susing kay Lourdes. Hindi ka pa rin ba sang-ayon? Nagbuntong hininga si Lourdes. Hindi ito tungkol sa pagsang-ayon o hindi, ma. Nag-aalala ako sa reputasyon ng ating pamilya, ang iskandalo sa media. Tumawa ng mahina si Lola Susing. Mahal ko, ang tunay na iskandalo ay kapag tinatanggihan natin ang kaligayahan dahil sa takot sa opinyon ng ibang tao. Tingnan mo ang anak mo. Kailan mo huling nakita siyang ganyan kasaya? Tiningnan ni Lourdes si Gabriel na nagbubuhat kay Sofia sa kanyang balikat habang si Maria ay tumatawa na nakatingin sa kanila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, malaya ang kanyang anak. Hindi si Gabriel ang direktor, hindi si Gabriel na tagapagmana ng kumpanya ng pamilya, kundi si Gabriel lamang, isang lalaking masaya. Siguro, sabi ni Lourdes ng mahina, kailangan ko silang bigyan ng pagkakataon. Tinapik ni Lola Susing ang kanyang manugang. Iyan ang gusto kong marinig. Isang simpleng reception ang idinaos sa halamanan ng barangay hall, sa ilalim ng lilim ng lumang puno ng balete na nakatayo sa loob ng 10 taon. Ang mga mesang kahoy ay inayos upang bumuo ng isang bilog, pinalamutian ng mga bulaklak ng sampagita at frangipani na mabango. Walang mamahaling dekorasyon, tanging taos-pusong kasimplehan. Si Maria mismo ang nagluto ng mga pagkain para sa reception. Arroz caldo na may masarap na malinaw na sabaw, nasi kuning na may kumpletong side dish, at syempre, ang kanyang maalamat na kwek-kwek. Tinanggihan niya ang alok ni Gabriel na umarkila ng mamahaling caterer. Ito ang kasal ko, mariin niyang sabi. Gusto kong maranasan ng mga bisita ko ang lutong kamay ko. Iyon ang pinakamakabuluhan para sa akin. Hindi sumalungat si Gabriel. Natutunan na niya na si Maria ay isang babaeng alam kung ano ang gusto niya at mahal niya iyon. Dahil dito, masayang kumain ang mga bisita. Ang mga kapitbahay na dati ay kilala si Maria bilang isang simpleng nagtitinda ng kwek-kwek ay nakita siya sa ibang liwanag. Hindi dahil ikinasal siya sa mayamang lalaki, ngunit dahil nanatili siyang siya kahit nagbago ang kanyang kalagayan. Nilapitan si Maria ng isang kapitbahay na nagngangalang Aling Yanti. Masarap ang luto mo, pero ngayon parang mas espesyal. Ngumiti si Maria dahil niluluto ko ito ng may masayang puso. Maria, patuloy ni Aling Yanti, naaalala ko noong unang lumipat ka sa paupahan na iyon. Mag-isa kasama si Sofia na sanggol pa. Nagtatrabaho ka ng husto araw-araw, hindi ka nagrereklamo. Palagi kitang hinahangaan. Napaluha ang mga mata ni Maria. Salamat po, Aling. Malaking tulong po sa akin ang suporta ninyo at ng ibang kapitbahay noong mga mahihirap na panahon. Lumapit si Gabriel. Pasensya na po sa istorbo, pero pwede ko bang hiramin ang asawa ko sandali? Ang pariralang asawa ko ay kakaiba pa rin sa kanyang dila, ngunit napakatamis din. Tumawa si Maria at sumama sa kanya sa isang mas tahimik na sulok ng bakuran. Ano iyon? Wala lang. Sabi ni Gabriel, tinitingnan siya na puno ng pagmamahal. Gusto ko lang tingnan ka, siguraduhin na totoo itong lahat.
Hinawakan ni Maria ang kanyang pisngi. Totoo ito. Tayo ay totoo. Alam mo ba, nagpatuloy si Gabriel. Noong una akong kumatok ni Sofia sa bintana ng sasakyan ko at sinabing kailangan ko ng asawa at kailangan niya ng tatay, akala ko iyon ang pinakakakaiba na narinig ko. At ngayon, iniisip ko na marahil ang mga bata ay mas matalino kaysa sa atin, mga matatanda. Nakikita nila kung ano ang kailangan natin bago pa man natin ito mapansin. Tumawa si Maria. Si Sofia talaga ay laging may paraan para makagulat ng tao tulad ng kanyang ina. Mahinang sabi ni Gabriel. Tumayo sila sa komportableng katahimikan, tinatamasa ang kanilang pribadong sandali sa gitna ng karamihan. Ang araw ay nagsimula ng lumubog, pininturahan ang langit ng kahel at rosas. Sa malayo, narinig nila ang tawa ni Sofia na naglalaro kasama ang mga anak ng kapitbahay. Gabriel, biglang sabi ni Maria, gusto kong magpasalamat. Para saan? Dahil nakita mo ako. Hindi bilang isang babaeng mahirap na kailangang iligtas, hindi bilang isang bagay na dapat kaawaan, kundi bilang ako talaga. Hindi mo sinubukang baguhin ako. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Bakit ko babaguhin ka? Ikaw ay perpekto kung sino ka. Malayo ako sa perpekto. Matigas ang ulo ko. Minsan masyadong mapagmataas para tumanggap ng tulong. At may masama akong ugali na biglain ang pagsasalita nang hindi muna nag-iisip at mahal ko iyon sa iyo, sabi ni Gabriel. Ang iyong katigasan ng ulo ay nagturo sa akin tungkol sa lakas. Ang iyong pagmamataas ay nagturo sa akin tungkol sa dangal at ang iyong pagiging prangka, iyon ang pinakagusto ko. Sa mundo ko, ang mga tao ay laging nagsasalita ng may nakatagong agenda. Ikaw ay isang sariwang hangin. Niyakap siya ni Maria. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, tugon ni Gabriel. Higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Maynila. Nagsimulang lumitaw ang mga bituin sa madilim na langit. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita, dala ang magagandang alaala at busog na tiyan. Si Sofia ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Lola Susing. Pagod na pagod pagkatapos maglaro buong araw. Dahan-dahang binuhat ni Gabriel ang kanyang stepdaughter at niyakap. Tara na, umuwi na tayo, sabi niya kay Maria. Uwi. Ang salitang iyon ay may bagong kahulugan na, ngayon. Hinawakan ni Maria ang braso ng kanyang asawa at naglakad sila patungo sa Land Cruiser na nakapark sa harap ng barangay hall. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mamahaling sasakyan ay hindi nakakaiba kay Maria. Ito ang sasakyan na magdadala sa kanilang pamilya pauwi. Teka lang, tawag ni Lola Susing. Lumingon sila. Ang matandang babae ay naglalakad gamit ang kanyang tungkod, sinamahan ni Lourdes na tumutulong sa kanya. Bago kayo umalis, may gusto akong sabihin. Tinitigan ni Lola Susing si Maria na may matalinong mga mata. Anak Maria, maligayang pagdating sa aming pamilya. Alam kong hindi pangkaraniwan ang simula ng inyong pagkikita, ngunit ang pag-ibig ay bihirang dumating sa paraang inaasahan natin. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Inilabas niya ang kanyang bulsa at kinuha ang isang lumang singsing. Ito ang singsing ng yumaong nanay ko. Nasa aming pamilya na ito sa loob ng 3 henerasyon. Gusto ko, ikaw ang magmay-ari nito. Nagulat si Maria. Lola, hindi ko po kaya. Kaya mo at dapat mo, mariing sabi ni Lola Susing. Bahagi ka na ng pamilya ngayon at ang singsing na ito ay palaging ibinibigay sa pinakamamahal na manugang. Kinindatan niya si Lourdes na may mapaglarong ngiti. Pasensya na Lourdes, ngunit nakakuha ka na ng ibang singsing noon. Tumawa si Lourdes. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nagpakita siya ng tunay na init. Ayos lang po inay. Karapat-dapat si Maria diyan. Tinitigan ni Maria ang singsing sa kanyang kamay na may luha sa mata. Ang singsing ay simple na may maliit na bato na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit ang halaga nito ay higit pa sa material na presyo. Salamat po Lola, sabi ni Maria na nanginginig ang boses.
Niyakap siya ni Lola Susing, alagaan mo rin ang apo ko. Mabigat ang ulo niya tulad ng tatay niya, ngunit malambot ang puso. Gagawin ko po. Nagpaalam sila at sumakay sa sasakyan. Si Gabriel mismo ang nagmaneho ngayong gabi, tinanggihan ang karaniwang driver niya. Gusto niyang ang sandaling ito ay para lamang sa kanilang tatlo. Mahimbing na natutulog si Sofia sa likurang upuan. Yakap ang kanyang kuneho na tinahi ni Gabriel. Paminsan-minsan, lumingon si Maria upang tingnan kung maayos ang kanyang anak. Isa kang kahanga-hangang ina, sabi ni Gabriel, binasag ang katahimikan. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat gawin ng isang ina. Hindi, iniling ni Gabriel. Maraming tao ang sumuko sa sitwasyon mo. Mag-isa, walang suporta. Kailangang magpalaki ng anak habang nagtatrabaho ng husto. Ngunit hindi ka lang nagtitiis. Nagbigay ka kay Sofia ng masayang pagkabata na puno ng pagmamahal. Tumahimik si Maria sandali. Alam mo, may mga oras na halos sumuko na ako. Mga gabing umiiyak ako pagkatapos matulog ni Sofia, nagtatanong kung sapat ba ako para sa kanya. Kaya ko bang ibigay ang kailangan niya? Ano ang nagpapatuloy sa iyo? Ngumiti si Sofia. Bawat umaga, paggising niya ay may ngiti at yayakap sa akin at sasabihing, mahal ko si nanay. Sapat na iyon para makabangon ako muli. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Pagdating nila sa kanilang bagong tahanan, isang bahay na binili ni Gabriel espesyal para sa maliit na pamilya. Hindi ito ang malaking resort ng pamilya nila, ngunit isang komportabling bahay sa labas ng kaguluhan ng lungsod na may malaking bakuran kung saan maaaring maglaro si Sofia. Hindi mo na kailangang bumili ng bagong bahay. Unang nagreklamo si Maria nang ipinakita ito ni Gabriel. Ang bahay ng pamilya mo ay napakalaki na. Gusto kong magsimula tayo sa isang bagong lugar, ipinaliwanag ni Gabriel. Isang lugar na atin, hindi mana mula sa kahit sino. Ang bahay na ito ang magiging tahanan ng ating pamilya at naiintindihan ito ni Maria. Ito ang paraan ni Gabriel upang ipakita na seryoso siya sa kanilang bagong buhay ng magkasama. Binuhat ni Gabriel si Sofia na mahimbing pa ring natutulog at dinala ito sa silid na inihanda para sa kanya. Ang silid ay may temang engkantada. Malambot na kulay rosas na dingding na may mga larawan ng mga kastilyo at puting kabayo. Sa sulok ng silid ay may istante na puno ng mga aklat at laruan. Binalutan ni Maria ang kanyang anak at hinalikan ang noo nito. Matulog ka na, mahal. Simula bukas, magigising ka sa isang bagong bahay na may bagong tatay. Lumabas sila mula sa silid ni Sofia at nagtungo sa master bedroom. Huminto si Maria sa bukana ng pinto, biglang nakaramdam ng kaba. Ito ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ayos ka lang? Tanong ni Gabriel. Napansin ang kanyang kaba. Oo, medyo, tawa ni Maria, nahihiya. Masyado kasing totoo ngayon. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Hindi tayo kailangang magmadali. Gusto kong komportable ka. Alam ko, ngumiti si Maria. Dahil diyan kita mahal. Umupo sila sa gilid ng kama, magkatabi sa komportableng katahimikan. Sa labas, nagsisimula ng matulog ang Metro Manila. Ang tunog ng mga kuliglig ay nakikipagpalitan sa malumanay na hangin ng gabi. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko? Sabi ni Maria. Ano? Iniisip ko ang unang araw na nagkita tayo. Lumabas ka sa Land Cruiser na iyon suot ang mamahalin mong barong at ako ay nakatayo sa likod ng aking kwek-kwek stall na may apron na puno ng harina. Sino ang mag-aakala na magtatapos tayo dito? Tumawa si Gabriel. Kung iisipin, lahat ay dahil kay Sofia. Kung hindi niya kumatok sa bintana ng sasakyan ko, baka napangasawa mo ang napili ng nanay mo. Tinapos ni Maria ang pangungusap. At baka nagtitinda pa rin ako ng kwek-kwek sa gilid ng kalsada. Walang baka, mariing sabi ni Gabriel. Naniniwala akong sadyang itinakda tayo para magkita. Anuman ang paraan, anuman ang lugar, makikita natin ang isa't isa. Sumandal si Maria sa kanyang balikat. Kailan ka naging karespeto na?
mula nang mahulog ako sa iyo. Nag-usap sila ng hating gabi, nagbabahagi ng mga kuwentong hindi pa nila nasasabi dati. Nagkwento si Gabriel tungkol sa kanyang malungkot na pagkabata, tungkol sa kanyang laging abalang ama sa kumpanya at ang kanyang inang masyadong nakatuon sa panlipunang hitsura. Tungkol sa kung paano siya lumaki na may lahat ng material na karangyaan ngunit kulang sa init ng pamilya. Nagsalaysay si Maria tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang unang pag-ibig na nagtapos sa pagtataksil nang siya ay nagdalang tao kay Sofia, tungkol sa kung paano siya pinalayas sa kanilang tahanan dahil itinuturing siyang kahihiyan, tungkol sa mga mahihirap na taon ng pagtatayo ng kanyang buhay mula sa simula. Hindi ko pinagsisisihan na nagkaroon ako ng Sofia, sabi ni Maria. Siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin, ngunit pinagsisisihan ko na nagtiwala ako sa maling lalaki. Siya ang pinakatanga sa mundo, mariing sabi ni Gabriel. Kahit sino na nag-iwan sa iyo at kay Sofia ay ang pinakatangang tao sa mundo. At ngayon, mayroon na akong mas mabuting lalaki. Ngumiti si Maria. At ngayon, mayroon na akong mas mabuting lalaki. Natulog sila sa yakap ng isa't isa na may pusong puno at may maliwanag na hinaharap na naghihintay. Ito ang simula ng kanilang bagong kuwento. Isang kuwento na nagsimula sa isang peking kasunduan sa tabi ng kalsada na nagtapos sa pinakatunay na pag-ibig. Ilang buwan ang lumipas nang maganda ang pag-usad ng kanilang kasal, nabuo ang isang bagong pang-araw-araw na buhay sa maliit na pamilya. Tuwing umaga, mag-aalmusal si Gabriel kasama si Maria at Sofia bago pumunta sa opisina. Wala nang almusal ng mag-isa sa masyadong malaking hapagkainan o kape habang nagbabasa ng mga ulat. Ngayon, may tawanan ni Sofia na nagkukwento tungkol sa kanyang mga panaginip kagabi. May si Maria na naghahanda ng arroz caldo o mainit na lugaw. May init na nagpapasaya sa bawat araw. Nagpasya si Maria na ipagpatuloy ang pagbebenta ng kwek-kwek kahit malaki na ang pagbabago sa kanilang pinansiyal na kalagayan. Hindi ito tungkol sa pera. Paliwanag niya kay Gabriel na nalilito sa una. Ito ay tungkol sa aking pagkakakilanlan. Ang kwek-kwek na iyon ay simbolo ng aking pakikibaka. Ayokong kalimutan iyon dahil mas madali na ngayon ang buhay ko. Iginagalang ni Gabriel ang kanyang desisyon. Kahit tinulungan niya si Maria na palawakin ang kanyang negosyo, mula sa isang simpleng tindahan sa gilid ng kalsada, si Maria ay mayroon na ngayong isang maliit at komportabling tindahan sa tradisyonal na marketplace area. Ang pangalan ay nanatili, Kwek-Kwek gawa ni nanay, puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon mayroon na itong maliliit na lamesa kung saan maaaring umupo ang mga customer upang mag-enjoy ng mainit na kwek-kwek kasama ang calamansi juice o matamis na tsaa. Si Sofia ay lalong lumaki bilang isang masaya at may kumpiyansang bata sa daycare. Hindi na siya ang batang tahimik kapag nagkukuwento ang mga kaibigan tungkol sa kanilang mga ama. Ngayon ay masyado pa siyang masigasig. Alam niyo ba, ang tatay ko marunong magtahi ng stuffed rabbit, ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan. At marunong din magluto ang tatay ko, pero sabi ni nanay laging sunog ang puto niya. Napansin ng mga guro sa daycare ang malaking pagbabago kay Sofia. Ang batang dati ay tahimik at madalas na nag-iisa ay isa na ngayon sa pinakaaktibo at masayang bata sa klase. Nanay Maria. Nilapitan si Maria ng isa sa mga guro nang sunduin niya si Sofia isang araw. Gusto ko lang sabihin, ang pagbabago kay Sofia ay hindi kapani-paniwala. Para siyang bulaklak na sa wakas ay namulaklak, ngumiti si Maria. Nakuha na niya ang palagi niyang kailangan, isang kumpletong pamilya. Ang relasyon ni Maria sa pamilya Reyes ay gumanda rin sa paglipas ng panahon. Si Lourdes, na sa simula ay nagdududa, ay unti-unting nagbukas ng kanyang puso. Isang mahalagang sandali ang nangyari nang samahan ni Maria si Lourdes sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Hindi mo kailangang sumama? Sabi ni Lourdes, ngunit hindi na kasing tigas ng dati ang kanyang tono. Gusto ko po, sagot ni Maria. Isa pa, lola na ako ni Sofia ngayon.
pamilya na tayo. Sa waiting room ng ospital, sila ay nag-usap sa unang pagkakataon na walang pader sa pagitan nila. Nagkwento si Lourdes tungkol sa presyon na nararamdaman niya bilang asawa ng isang pamilyang konglomerado, tungkol sa mga inaasahan na kailangan niyang tuparin, tungkol sa takot na magkamali ang kanyang anak sa pagpili. Hindi ko naman nilayon ang maging masama, Maria, inamin ni Lourdes. Natatakot lang ako, takot na masaktan si Gabriel, takot na masira ang reputasyon ng ating pamilya, ngunit nagkamali ako. Hindi po kayo mali dahil gusto ninyong protektahan ang inyong anak, mahinang sabi ni Maria. Iyon ang ginagawa ng lahat ng ina, kasama ka na. Nakita ko kung paano mo pinoprotektahan si Sofia, isa kang mabuting ina. Maria, patawarin mo ako. Dahil hindi ko ito nakita mula sa simula, mula sa araw na iyon. Nagbago ang kanilang relasyon. Madalas na bumisita si Lourdes sa bahay ni na Gabriel at Maria. Nagdadala ng mga regalo para kay Sofia at paminsan-minsan ay tumutulong kay Maria sa tindahan ng kwek-kwek. Ang tanawin ng mamahaling damit ni Lourdes na naghahatid ng kwek-kwek sa mga customer ay naging usap-usapan sa palengke, ngunit sa positibong paraan. Tingnan nyo, nagbubulungan sila. Hindi mayabang ang mayayamang pamilya. Gusto nilang bumaba sa kalsada. Si Lola Susing ang pinakamasaya na nakikita ang lahat ng ito. Sa kanyang pagtanda, naramdaman niyang kumpleto na ang kanyang buhay. Masaya ang kanyang mahal na apo at nagkaroon siya ng kaibig-ibig na great-granddaughter. Si Sofia ay liwanag sa kanyang tumatandang mga araw. Bakit ka nagtungkod, Lola? Tanong ni Lola Susing isang araw habang sila ay nakaupo sa terasa. Dahil matanda na ang mga paa ko, mahal. Hindi na kasing lakas ng dati. Kapag malaki na ako, magiging doktor ako at pagagalingin ko ang mga paa ni Lola. Tumawa si Lola Susing at niyakap ang kanyang munting apo. Kahit anong gusto mong maging, mahal, ang mahalaga ay masaya ka at mabuti sa kapwa. Isang taon pagkatapos ng kasal, may masayang balita na nagpabuo pa sa pamilya. Si Maria ay nagdadalang tao. Nalaman ni Gabriel ang balita nang umuwi siya mula sa trabaho at nakita si Maria na nakaupo sa sala na may maliit na kahon sa kanyang kamay. Ano yan? Tanong niya. Inabot ni Maria ang kahon. Sa loob ay isang maliit na damit ng sanggol na may nakasulat na pinakamahusay na tatay sa mundo. Tinitigan ni Gabriel ang damit pagkatapos ay kay Maria at muling tiningnan ang damit. Kailangan ng ilang segundo bago na proseso ng kanyang utak kung ano ang nangyayari. Ikaw, magkakasanggol tayo. Tumango si Maria na may luhang mga mata. Buntis ako, Gabriel, magkakaanak na tayo. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya maalala kung kailan huling umiyak. Siguro noong bata pa siya, ngunit sa gabing iyon, umiyak siya ng kaligayahan. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lahat. Si Sofia, na narinig ang ingay, ay tumakbo papasok sa sala. Ano ang nangyayari? Bakit umiiyak si tatay? Hinila siya ni Maria sa yakap. Sofia, mahal, magiging ate ka na. Napakunot ang mga mata ni Sofia. Ate tulad ni Ate Dinda sa paaralan na may sanggol na kapatid? Oo, eksakto, sabi ni Maria. Yay! Tumalon si Sofia sa tuwa. Gusto ko ng kapatid na babae para makalaro ko siya ng manika. Tingnan natin, mahal. Ang mahalaga ay malusog siya. Maayos ang pagbubuntis ni Maria. Si Gabriel ay naging napaka-protektibo kung minsan ay sobra na kailangan siyang paalalahanan ni Maria na buntis siya. Hindi may sakit. Ayos lang ako. Tawa ni Maria nang igiit ni Gabriel na buhatin ang kanyang magaan na bag. Ang mga buntis na babae sa probinsya ay nagtatrabaho pa rin sa bukid hanggang sa manganak sila. Pero hindi ka babae sa probinsya. Asawa mo ako at ayokong mapagod ka. Tanging pag-iling na lang ang nagawa ni Maria, ngunit sa kanyang puso, nagpapasalamat siya na may asawang ganoon kamaalaga. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang tiyan ni Maria. Gustong-gusto ni Sofia na idikit ang kanyang tainga sa tiyan ng kanyang ina. Sinusubukang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Bakit ang tahimik niya?
Tanong niya isang araw. Masyadong maliit pa, mahal. Kapag lumaki na siya, magsisimula na siyang manipa. At totoo nga, ilang linggo pagkatapos, ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ay nagsimulang gumalaw. Tuwang-tuwa si Sofia nang una niyang maramdaman ang sipa sa palad niya. Tayo na po, ate. Sinasabi ng kapatid ko na kumusta siya. Nagsimula ang paghahanda para sa pagtanggap sa bagong miyembro ng pamilya. Inayos ni Gabriel ang isa sa mga silid para maging nursery na may neutral na kulay dahil nagpasya silang huwag alamin ang kasarian ng sanggol bago ipanganak. Hayaan nating maging sorpresa, sabi ni Maria. Si Sofia ang pinakamasaya sa paghahanda ng silid ng kanyang kapatid. Tinulungan niyang pumili ng mga laruan, ayusin ang mga aklat at kahit gumawa ng mga guhit para idikit sa dingding. Ito ay larawan nating magkakapamilya, ipinagmalaki niya ang kanyang gawa. Ipinapakita nito ang 4 na figura ng stick, ang pinakamataas ay ang tatay, sa tabi niya ang nanay na may malaking tiyan, si Sofia, sa gitna, at isang maliit na figura sa loob ng isang bilog na kumakatawan sa sanggol sa tiyan ng ina. Maingat na iningatan ni Maria ang guhit. Ito ay isang hindi matutumbasan na kayamanan. 9 taon ang lumipas. Sa isang gabi ng tag-ulan, naramdaman ni Maria ang kanyang unang pag-urong. Agad na nagising si Gabriel nang marinig ang himasok ng kanyang asawa. Ito na siguro, tanong niya sa gulat. Mukhang oo. Ihanda mo ang bag na inihanda natin. Sa loob ng ilang minuto, papunta na sila sa ospital. Si Sofia ay pinagkatiwalaan kay Aling Yanti na agad namang dumating nang matanggap ang tawag. Alagaan mo ng mabuti ang kapatid mo, mahal, sabi ni Maria kay Sofia bago umalis. Babalik agad si nanay at tatay kasama ang kapatid mo. Tumango si Sofia ng seryoso na para bang tumatanggap ng isang mahalagang misyon. Ang proseso ng panganganak ay tumagal ng ilang oras. Hindi umalis si Gabriel sa tabi ni Maria, hinawakan ang kanyang kamay at bumulong ng mga salitang nagpapatibay ng loob. Malakas ka, mahal, kaya mo iyan. At sa wakas, nang sumikat ang bukang liwayway, ang iyak ng sanggol ay pumuno sa delivery room. Congratulations, lalaki ang sanggol, malusog at perpekto, anunsyo ng doktor. Umiyak si Maria nang ilagay ang munting sanggol sa kanyang dibdib. Ang sanggol ay may makapal na itim na buhok at mga matang kamukha ni Gabriel. Ngunit ang ilong at labi ay kay Maria. Siya ay perpekto. Salamat, bulong ni Gabriel, tumulo ang luha sa kanyang pisngi tulad ng kanyang ina. Pinangalanan nila ang sanggol na Arya. Ang Arya ay nangangahulugang marangal sa Sanskrit, ngunit para sa kanila, ang pangalan ay simbolo rin ng kanilang pambihirang paglalakbay ng pag-ibig. Nang unang makita ni Sofia ang kanyang kapatid, nagniningning ang kanyang mga mata. Ang liit niya, bulong niya ng may pagkamangha. Pwede ko ba siyang hawakan? Tinuruan ni Maria si Sofia kung paano hawakan ng tama ang sanggol, sinusuportahan ang ulo at mahigpit na niyayakap ang katawan ng marahan. Napakaingat ni Sofia sa paghawak kay Arya na parang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Maging mabuting ate ako, pangako niya. Poprotektahan ko si Arya mula sa mga halimaw at tuturuan ko siyang magbasa at maglaro ng sungka. Nagtinginan si Gabriel at Maria na may luha sa mata. Kumpleto na ang kanilang pamilya. Ilang taon ang lumipas, ang buhay ng maliit na pamilya ay patuloy na lumago. Si Sofia ay lumaki bilang isang matalino at may talento na dalaga. Namana niya ang kasipagan ng kanyang ina sa negosyo at ang taos-pusong kabaitan sa paaralan. Palagi siyang nangunguna, hindi lamang sa akademiko, kundi pati na rin sa mga gawaing panlipunan. Si Arya ay lumaki bilang isang enerhiko at mausisang bata. Sinusunod niya si Sofia saan man siya magpunta, hinahangaan ang kanyang ate bilang isang bayani. Hindi naman iniiwasan ito ni Sofia. Tinatamasa niya ang kanyang tungkulin bilang isang nagpoprotektang ate. Ang kwek-kwek shop ni Maria ay naging isang matagumpay na negosyo. Mayroon na siyang ilang sangay sa Metro Manila at mga karatig lugar, nagtatrabaho ng 12-dosenang tao mula sa lokal na komunidad. Ngunit araw-araw pa rin siyang pumapasok,
Tinitiyak na ang kalidad ng kanyang kwek-kwek ay pareho sa ginagawa niya sa kanyang maliit na tindahan noon. Pareho ang recipe, palagi niyang sinasabi sa kanyang mga empleyado, ngunit ang sikreto ay pagmamahal. Kapag nagluto kayo ng may pagmamahal, mag-iiba ang lasa. Si Gabriel din ay nakaranas ng pagbabago sa kanyang karera. Ang karanasan kasama si nabago ng kanyang pananaw sa negosyo. Nagsimula siyang magpatupad ng mga halaga ng pagiging makatao sa kanyang kumpanya, binibigyang pansin ang kapakanan ng empleyado at kontribusyong panlipunan. Hindi lamang kita, ang pera ay mahahanap, sabi niya sa isang panayam. Ngunit ang kaligayahan at kapayapaan ng isip ay hindi mabibili. Tinuruan ako niyan ng aking asawa. Ang Harapan Foundation na itinatag ni Gabriel ay lalong lumago. Ang focus nito ay tumulong sa mga single mother at mahihirap na pamilya upang makapagsimula ng maliliit na negosyo. Taon-taon, 12-12 pamilya ang natulungan na makaalis sa kahirapan sa pamamagitan ng mga programa ng pundasyon. Aktibong nakikilahok si Maria sa pundasyon, ibinabahagi ang kanyang karanasan bilang isang dating single mother na nakikipaglaban upang palakihin ang anak ng mag-isa. Kung kaya ko, kaya niyo rin. Palagi niyang sinasabi sa mga inang tinutulungan niya, ang kailangan lang ay determinasyon at kasipagan. Si Lola Susing ang pinakamasaya na nakikita ang lahat ng ito nang may pasasalamat sa kanyang pagtanda. Alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang oras. Ngunit siya ay namatay ng payapa na napapaligiran ng pamilyang nagmamahalan. Sa kanyang huling gabi, tinawag niya sina Gabriel at Maria sa kanyang tabi. Apo ko, bulong niya ng mahina. Nahanap mo na ang pinakamahalagang kayamanan. Ingatan mo siya ng mabuti. Gagawin ko po, sagot ni Gabriel na nanginginig ang boses. Inilipat ni Lola Susing ang kanyang tingin kay Maria. At ikaw, anak Maria, salamat sa pagdadala ng kaligayahan sa pamilyang ito. Ikaw ang sagot sa aking mga dasal. Tumulo ang luha sa pisngi ni Maria. Salamat po, Lola. Salamat sa pagtanggap sa akin. Ngumiti ng mahina si Lola Susing. Sinta will find its way. Binanggit niya ang mga salitang nakaukit sa kanyang batik scarf. Tandaan mo iyan palagi. Sa gabing iyon, si Lola Susing ay pumanaw ng payapa na may ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malalim na kalungkutan, ngunit mayroon ding pamana ng pag-ibig na mananatili sa pamilya. Taon ang lumipas, si Sofia ay lumaki at nagtapos sa universidad na may cum laude. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang yapak ng kanyang ina sa negosyo sa pagkain, ngunit may modernong ugnayan. Nagbukas siya ng isang restaurant na pinagsasama ang tradisyonal na lutuing Pilipino na may contemporary presentation para ito kay Lola Susing. Sabi niya sa araw ng pagbubukas. Siya ang unang nagturo sa akin na ang simpleng pagkain ay maaring mas makahulugan kaysa sa mamahaling handaan. Si Arya ay pumili ng ibang landas. Naakit siya sa mundo ng sining at musika, namana ang malikhaing kaluluwa na hindi alam kung saan nanggaling. Ganap na sinusuportahan siya ni Gabriel, hindi pinipilit ang kanyang anak na sumali sa kumpanya ng pamilya, maging kung anuman ang nagpapasaya sa iyo. Sabi niya kay Arya. Iyon ang pinakamahalaga. Si Maria at Gabriel ay nakatuntong na sa pagtanda ng may pasasalamat. Pumuti ang kanilang mga buhok, bumagal ang kanilang mga hakbang. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay nananatiling kasing lakas ng unang araw. Tuwing hapon, umuupo sila sa terasa, pinapanood ang paglubog ng araw tulad ng ginawa nila noon sa barangay hall kung saan sila ikinasal. Alam mo Maria, sabi ni Gabriel isang hapon, minsan hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tayo, ang pamilyang ito. Dati, isa lamang akong nagtitinda ng kwek-kwek sa gilid ng kalsada, nagpupumilit mabuhay. Hindi na siya nagpatuloy, ngumiti lamang habang tumitingin sa paligid. Isang komportableng bahay, matagumpay na mga anak, kaibig-ibig na mga apo na kung minsan ay tumatakbo sa bakuran. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Naaalala mo ba ang sinabi ni Batang Sofia noong unang araw na nagkita tayo?
Bapak buto, istridan ako buto aya. Ngumiti si Maria. Paano ko makakalimutan? Ang batang iyon ay mas matalino kaysa sa ating lahat. Oo, alam niya kung ano ang kailangan natin bago pa man natin ito napagtanto. Tahimik silang umupo, tinatamasa ang komportableng katahimikan. Sa malayo, ang tunog ng tawa ng kanilang mga apo ay nakikipagpalitan sa huni ng mga ibon sa hapon. Gabriel, biglang sabi ni Maria, "Oo, salamat. Para saan? Para sa lahat. Sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya na hindi ko alam na kailangan ko. Sa pagtuturo mo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa pagiging asawa ko." Isinandal ni Maria ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. "Salamat din sa pagtingin sa akin noong hindi natingnan ng iba. Sa pagmamahal sa anak ng ibang tao na parang sarili mong anak. Sa pagiging isang kahanga-hangang asawa at ama." Umupo sila sa katahimikan, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw sa abot tanaw. Ang mga kulay kahel at rosas ay nagpinta sa langit, kasing ganda ng araw ng kanilang kasal noon. Sa loob ng bahay, narinig ang boses ni Sofia na tinatawag ang kanyang mga anak para sa hapunan. Si Arya at ang kanyang asawa ay naghahanda ng mesa. Ang amoy ng lutong Maria na naipasa sa susunod na henerasyon ay pumuno sa hangin. "Halika na, apo." Tumakbo ang isa sa kanilang mga apo sa terasa, handa na ang hapunan. Dahan-dahan tumayo sina Maria at Gabriel. Nagtulong sila sa isa't isa tulad ng ginagawa nila sa loob ng maraming dekada. Hawak ang kamay, naglakad sila patungo sa bahay, patungo sa pamilyang binuo nila ng magkasama. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang pekeng kasunduan sa gilid ng kalsada ng Maynila, kasama ang isang maliit na batang babae na kumakatok sa bintana ng kotse at nagsasabi ng mga salitang nagpabago sa lahat. Ngunit ang kwento ay lumago upang maging isang bagay na mas malaki. Isang kwento tungkol sa pag-ibig na nakahanap ng paraan sa kabila ng lahat ng mga balakid, tungkol sa pamilyang nabuo hindi sa dugo, kundi sa pagpili, tungkol sa kaligayahan na dumarating kapag huminto tayo sa paghahanap ng pagiging perpekto at nagsimulang pahalagahan ang nasa harap natin. "Tito, kailangan niyo ng asawa at kailangan ko ng tatay." Mga simpleng salita mula sa isang 3 taong gulang na bata, ngunit sa kasimplihan nito ay nakasalalay ang pinakamalalim na katotohanan na sa huli, lahat tayo ay naghahanap lamang ng isang taong mamahalin at magmahal sa atin pabalik. At kung minsan ang pag-ibig na iyon ay nagmumula sa pinakahindi inaasahang lugar,